Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay tayong sa nag-iisang Diyos na paglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapala at ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama at sa lahat ng mga tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugo. So alhamdulillah mga kapatid sa panampalatayang Islam, tunay na tayo ay nandito pong muli at pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaipon-ipon sa ganitong mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, naway dito lang po tayo sa ating nakaugalian na mga gawain tuwing sasapit ang araw ng Jumu'ah, na kung saan ay meron tayong palaging nakukuhang aral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamagitan ng ating mga tagapagsalita na sila Sheikh Saad, Ustad Muslimin, Ustad Yusuf. So alhamdulillah, naway nakakapulutan po natin ng aral ang kanilang mga ibinabahagi sa atin ng mga kaalaman. Tunay na ito ay mahalaga para sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang mga Muslim. Alhamdulillah. So, tunghayan na po natin ang tagapagsalita natin na walang iba kundi si Sheikh Saad Mawiyag. So, sa kanyang topic na ang kahalagahan o ang kahigitan ng pagdarasal. Ito po ay part 2 na po. So, inshallah ay nasubaybayan niyo po yung mga naunang kanyang mga lecture patungkol dito. So, inshallah, bigyan po natin kay Sheikh Saad ang mikropono upang siya ay magpagsimula na sa kanyang mga ibabahagi sa atin. Sheikh Saad, padal ya Sheikh. Alhamdulillah, naway pagpalin po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, special sa ating bagong host at moderator po. Walang iba kundi si Brother Mikael Abalos po. Ito ako nagpakilala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, unang-una ho, tayo po ay humihingi sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging dalisay o ikhlas ating lahat na ginagawa na mga pagsamba. Kasama rin po ang ating pag-aaral, kasi ang pag-aaral po sa saliksik ng kaalaman patungkol sa Islam ay masasabi po natin na isang uri na pagsamba. Lalong-lalo na dito po magsisimula o magiging dahilan para makilala po natin kung sino ang tunay at dapat paniwalaan na nag-iisang tunay na Diyos, at sino ang dapat paglingkuran na tunay na Diyos, na kung saan walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At iniling natin din sa dakilang lumikha na ito pong natitira nating buhay na hindi natin alam, maari na ang natitira po lamang sa ating buhay ay 5 taon o 4 na taon o ilang taon. Wala pong nakakaalam po sa atin. Maari na bukas makalawa, dahil si Allah pa rin ang tanging nakakaalam po lamang. Malinaw po sa banal na Quran na ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Wala din nakakabati kung ano ang mangyayari sa kanya bukas. Opo. Ngayon may mga tao na malakas, naglalakad, na kung saan na malusog, walang karamdaman, pero
maya-maya may nabalitan po tayo na si ganito, kapatid natin ay binawian ng buhay. So ibig sabihin, wala ni nakakaalam kung tuloy pa rin ang ating buhay. Opo. Kaya iniling pa rin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang ating nalalabi na buhay ay magapit po natin sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bawian tayo ng buhay sa panahon na nakamit po natin ang kapatawaran ng Allah o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan mga kalamangan o kahigitan po ng pagdarasal. Bali, nakaraan po mayroon tayong nabanggit, kung hindi po ako nagkamali o nakalimot, ay may 5 po tayong nabanggit na mga kahigitan po at kalamangan ng pagdarasal. Opo. So, bakit po kailangan na may panahon o oras na ating pinag-usapan ng mga kahigitan at kalamangan ng pagdarasal? Opo. Normal sa tao na kapag mayroon pong halimbawa makukuha sa kanyang ginagawa, lalong-lalo na kung ang makukuha niya ay napakalaki, napakalaking tulong sa kanya, siyempre nagkakaroon po siya ng ganap na pagsusumikap at kanyang pinapaganda o pinabubuti ang kanyang gawain dahil siyempre yung hangarin niya na makukuha po niya, matatanggap po niya na kapalit. Opo. Halimbawa tayo, pag tayo ay nag-a-apply, di ba, siyempre isa rin sa hindi natin makakalimutan, unang-unang itinatanong po natin magkano o ang sahod na makukuha, di ba? Kasi siyempre dahil doon po magsisimula yung bang interesado po natin. Di ba? Pag sinabi ito yung sahod na pag narinig natin na maliit, parang hindi tayo kumbaga nag-react agad, parang maliit pala. Pero kapag malaki na ang ating sahod, siyempre nandun na yung natutuwa po tayo. Kaya ginagawa natin agad-agad, tinatanggap po natin yung offer sa atin po. So, ganun din po mga kapatid. Kailangan pa rin na binabanggit yung mga kahigitan at kalamangan sa mga pagsamba. Nang sa ganun ay magawa po natin yung uri na pagsamba na talagang seryoso dahil siyempre para makamit natin yung kapalit na ipinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paniwalan pa rin natin na magkaiba pa rin yung inaalok po sa atin ng mga kahigitan at kalamangan na kung saan mula sa ating kapwang tao kaysa tunay na Diyos na naglikha at nagbibigay ng lahat. Kasi ang tunay na Diyos na nagbibigay ng lahat, iba po siya. Pag sinagbigay, nagpangako kung anong ibibigay niya ng kalamangan at kahigitan, hindi po natin maaring ikumpara po doon sa ipinapangako na ibibigay sa atin ng kapwa nating tao. Di kaya yung ating kumbaga pagtatrabahuhan. Opo, magkaiba po yun. Subhanallah. Opo. Kaya nararapat na may panahon na ating pong pinag-uusapan. Opo. Katulad po ngayon, kalamangan at kahigitan ng pagdarasal. So nakabanggit tayo ng ilan po, Ang natatandaan ko po yung huling ating pong binanggit na kalamangan at kahigitan ng pagdarasal ay kung sino man ang kanyang pangalagaan ng pagdarasal ay magkakaroon siya ng nur, ibig sabihin liwanag, At magkakaroon siya ng talagang patunay na tanda na siya isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinisikap po niya na kanyang maisasagawa ang pagdarasal. Dahil mayroong hadith na ang sa kahulugan po na ang propeta ay nagsabi na kapag nakita niyo yung tao na nagdadarasal, pumunta sa masjid, saksiyan niyo po na siya ay talagang tanda na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. At nabanggit din na pagdating sa kabilang buhay ay tiyak na tayo makakapasa. Kumbaga sa pag atin sa exam ay talagang pasa na tayo, sigurado po yun. Opo. Pero kabaligtaran kapag ang isang tao ay hindi niya pinapangalagaan ng pagdarasal, ibig sabihin wala po siyang inihintay na nur liwanag at walang patunay na siya may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tiyak na hindi po siya makakapasa pagdating po sa kabilang buhay. Ang masakit pa doon, ang magiging mga kasama niya po doon sa kabilang buhay ay yung mga taong mismo mga nabanggit
mayroon sa Quran at mayroon sa hadith na sila yung mga taong la'natullah alaihim. Ibig sabihin, sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama doon si Qarun, si Fir'aun, at si Haman, si Ubay bin Khalaf. Sila yung mga nabanggit na talagang sa kanilang mga kapanahunan ay mga kalaban o kaway po ng pananampalatayang Islam o mga taong hindi po naniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali sa ngayon po ating ipagpatuloy yung ating nasimulan. Opo. Ngayon, ang ating pong babanggitin na kasunod na kaigitan at kalamangan ng pagdarasal ay itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating antas kapag ang isang tao ay pinapangalagaan po niya ang pagdarasal. Yarfa'ullahu biha ad-darajat. Ibig sabihin, itinataas ng Allah yung tao na yon sa kung saan mataas na antas. Subhanallah. Wa yahutul khataya, at hindi lang yon kundi may kasamang kapatawaran. Kumbaga, buburahin ang kanyang mga nagawa pong kasalanan. Kaya napakalinaw po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam sa isang hadith na sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya sa isang sahaba o di kaya isang kanyang kasamahan, no, na tumutukoy sa pagtaas ng antas ng tao at pagbura sa kanyang kasalanan. Ano pong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alayka bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta 'anka biha khatiya. Sa kahulugan po ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obligado sa iyo na paramihin ang pagpapatira pa. Ang ibig sabihin, pagdarasal. Kasi siyempre, kapag nagpapatira pa tayo, ibig sabihin, tayo pinagdadarasal. Kaya, gawin mo, iobligado mo sa iyong sarili na paramihin yung pagpapatira pa. Lumalabas doon na bukod doon sa ating pagdadarasal ng obligado, kasi siyempre, ang pagdadarasal ng obligado, bilang na ang mga sujud. Ibig sabihin, bilang na yung pagpapatira pa. Halimbawa, sa duhur, 4 na raka, tapos ito yung kanyang bilang sa pagpapatira pa. Asar, yung 5 pagdarasal po, bilang na. Pero paano natin po ito pararamin? Opo, kasi ang sabi ni Propeta, bikathrati. Ibig sabihin, yung maging dahilan na mapaparami mo yung pagpapatira pa sa pagdadarasal, yung magdadarasal ka ng maraming mga sunnah. Kapag tayo nagdadarasal ng maraming mga sunnah, bukod doon sa 5 obligado na pagdarasal, dadami at dadami yung sujud na tinatawag na pagpapatira pa. Dahil lang sabi ni Propeta, fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'akallahu biha daraja. Dahil katunayan sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa iyong pagpapatira pa o sa wala kang kumbaga sa pagpapatira pa, sa kahit isang bis na pagpapatira pa, kahit isa, sajdatan, maliban lamang na itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas sa isang daraja. Ibig sabihin, kung alimbawa, isang pagpapatira pa, sajda, may isang daraja. Pero kapag ginawang 2, naging 2 rin ang daraja, yung antas na tinutukoy po natin. Ginawang 3, ibig sabihin kung gaano karami ang sajda mo o pagpapatira pa sa pamamagitan ng pagdadarasal mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin gaano karami ang antas na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So kaya, ibig sabihin, itinataas ng Allah ang taong laging nagdadarasal o nagpaparami ng pagpapatira pa. Yun ang una. Wa hatta 'anka biha khatiya, at bukod doon, bawat sajda o di kaya bawat pagpapatira pa, kasi wikang Arabic kung sajda ay mayroon din kumbaga pagbubura sa isang kasalanan ng tao. So bukod dun sa daraja na makakamit mo na antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, may kasamang binubura ang ating kasalanan. Kumbaga isang kasalanan, mabubura o madalaw, matatlo, kung gaano ring karami na makukuha mo na antas at pagbubura sa kasalanan po mga kapatid namin sa pananampalataya. Okay. Kaya yung mga nagdadarasal lamang po na obligado,
Halimbawa, hindi nila kailangan magdarasal ng sunna, lumalabas po doon na limitado ang kanilang pagpapatira pa. Kasi siyempre, kanilang sinisikap po lamang obligado. Opo, mga kapatid namin sa pananampalataya. Lahat naman tayo naniniwala na yung mga voluntaryong pagdarasal ay kung ating gagawin, ay mayroon tayong kantipala. Katulad ng ating kubana pinag-usapan. Pero kung hindi natin gagawin, wala naman tayong kasalanan kasi voluntary yun. Kung alimbawa, ang kaya po natin lamang ay yung mga obligado, at least hindi po tayo mapabilang sa mga taong nagpapabaya ng obligado. Kasi ang obligado, tiyak na ito ipaparusahan po tayo ng Allah sa oras na tayo bawian ng buhay. Kaya dapat sa isang mananampalataya, tuloy-tuloy na siya po ay nagdadarasal ng obligado, 5 beses sa maghapon. Opo. Alam niyo po, hindi natin alam kung kailan po tayo babawin ng buhay. Di ba po? Kung mangyari po na tayo hindi nagdarasal ng salatul duhur, diba? Nagpabaya po tayo. Liban kung may kadahilanan. Kaya minsan may mga dahilan na hindi nakakapagdarasal lang tao. Pero ano pa rin, kasi kahit na malit, pwede pa rin siya magdarasal. Pero kung may sadya po na hindi nagdadarasal at nabawian tayo ng buhay doon sa panahon po yun na hindi ka nagdarasal, ito yung sinasabi na ikaw ay namatay sa panahon na hindi sumusunod ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat, oras na pagdarasal, siguro din natin ay obligado ay ating maisasagawa. Pero napakaganda pa rin dahil siyempre itong pinag-usapan natin ay yung mga voluntaryo. Kung maparami po natin yung mga voluntaryong pagdarasal, dadami yung tinatawag natin na sajda. Ibig sabihin yung pagpapatira pa. Opo. Kaya pinakamababa po, alimbawa yung mga tinatawag na qabl wa ba'd. Ibig sabihin yung bago magdarasal at pagkatapos ng pagdarasal, may mga sunna na nabanggit. Yung sunna rawatib. No? O di kaya sunna muakkada na sinasabi na kapag ito'y na-perfect mo, ay isang obligadong gantipala, parang ganun. Opo. Halimbawa, yung 2 rakaat na sunna bago tayo salatul fajr. Opo. At mayroon ding, halimbawa, 4 na rakaat bago magsalan ng duhur. Tapos may 2 rakaat after duhur. Tapos mayroon ding after maghrib, 2 rakaat, 10 na. At mayroon ding after isha, 2 rakaat. Di ibig sabihin, 12 na yun. Ito yung tinatawag na 12 na sunna muakkada. Na ang katumbas ay parang obligado kapag ito'y na-perfect po natin. At bukod doon, may mga nabanggit po ng mga hadith na mga sunna. Opo, may mga sunna awabin, salatul awabin. Mayroon ding mga salatul haja, mayroon yan. Mayroon ding mga tahiyat masjid. Marami pong mga sunna na mga pagdarasal. Kaya kung ito ay lahat po natin ginagawa, ibig sabihin dadami yung ating pagpapatira pa at dadami yung ating antas na kung saan pagdating sa kabilang buhay, ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Okay. Ngayon mga kapatid, ay lipat tayo sa pang-pito yata. Opo. Pang-anim po yung ating binanggit. Na kung saan kahalagahan at kahigitan po kalamangan ng pagdarasal. Ang pagdarasal po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay magiging sanhi o dahilan na magiging kasama po natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpasok sa paraiso. Min a'dami asbab dukhulul jannah birafaqatin nabi. Ibig sabihin, magiging isang dahilan, pinakamalaking dahilan na may mga nabanggit na kapag ginawa po natin ay magiging kasama natin po si Propeta sa pagpasok sa paraiso. Pero isa sa pinakamalaki, min a'dam, ibig sabihin pinakamalaki, maging dahilan na para makasama natin po si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpasok sa paraiso. Ano pong sinabi? Opo. Ay ang pagdarasal sa pamamagitan ng pagpapatira pa. Isang sahaba, si Rabi'a bin Ka'b, siya ay nagsabi mismo, nagkwento po mismo, na ang sabi po niya, ako ay nananatili na kung saan kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay nagbibigay sa kanya sa kumbaga pang-ablution. Halimbawa, yung kanyang ginagamit sa pag-ablution, ang naglilingkod, nagsiservisyo ay si Rabi'a bin Ka'b. Ibinibigay na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ginagamit na sa pag-ablution. At kung ano po yung mga wahajat, ibig sabihin yung mga mga pangangailangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin siyang nag-aabot.
parang lumalabas na hindi naman boy, no? Yung bang talagang naglilingkod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nang tumagal na, alam niyo po, binigyan siya ng propeta ng pabor. Ano pa pabor na sinabi ng propeta? No, pabor na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y kinukwento ni Rabi'a. Sabi niya, sabi sa akin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa siyempre sa aking paglilingkod po sa kanya, siyempre akong nag-abot ng ginagamit siya ablution, awang nag-abot sa kanyang mga pangangailangan kapag nag-request, kaya sinabi niya ako na sal. Pag sinabi sal, humingi ka sa akin. Subhanallah. Isipin mo, sa panahon natin, kumbaga, kung si Muhammad din nandito, magsasabi sa'yo, humingi ka sa akin. Pag sinabi humingi ka, ibig sabihin, kung anong hihingi mo, ibibigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, kaya niya sa pamamagitan ng tulong at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi siyempre, walang kakayan si Propeta. Katulad po natin, tao siya. Pero dahil po siyempre, Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang inisip niya kung ano yung hihilingin ng isang kanyang binigyan ng pagkakataon ng humingi, siyempre, hihiling pa rin siya sa dakilang lumikha. Kaya nang sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Rabi'a bin Ka'ab, sal, ibig sabihin, umingi ka sa akin. Dahil siyempre, kahit ano pabor. Fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Alam niyo ano ang hiniling ni Rabi'a? Sabi niya, ang aking hilingin po lamang sa inyo, walang iba, kundi makasama kita, makapiling kita sa paraiso. Walang ibang hiniling. Wala siyang hiniling na makamunong bagay, kundi maging kasama kita, makapiling kita sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nung sabihin ni Rabi'a, yung kanyang sinabi, dinagdagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka meron ka pang ibang hihilingin. O ghairu dalik. Kumbaga, bukod pa dyan, bukod sa iniiling mo na ikaw ay makasama ko sa paraiso, ano po bang bukod dyan na gusto mo ihilingin sa akin? Ang sabi ni Ka'ab, wa'dak. Ibig sabihin, yun lamang po. Wala akong ibang ihilingin sa iyo, ya Rasulullah, maliban lamang dyan. Subhanallah. Sa bagay, hindi natin naabutan ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung tayo umabot sa kanyang panahon, siyempre, mga sahaba, nasasabi nila kaagad yung kanilang sinasabi, harapan-harapan. Tayo, alhamdulillah, hindi natin naabutan si Propeta, pero mga salita po niya, mga winika niya, ating pong tinatanggap at pinaniniwalan po kaagad. Subhanallah. Opo. Nung sabihin ni Ka'ab na yun lamang po ang kanyang iniling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ito ang sagot ni Propeta. Hindi sinabi ni Propeta, tanggap na yung iniling mo, magiging kasama kita sa ano po. Ito rin ang patunay na ang mga taong naghahangad na makapasok sa paraiso, kailangan magsisikap pa rin sila. Kailangan magsisikap pa rin sila para maging karapat dapat po sila sa paraiso. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ini ala nafsik bikathrati as-sujud. Ito ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Hindi na sinabi na, isasama kita. Pero ang sinabi niya, tulungan mo ako. Ala nafsika. Para sa iyong sarili. Para sa iyong inihiling. Kumbaga, kung gusto mong matupad o makuha mo yung iniling mo sa akin, tulungan mo ako. Anong gagawin natin? Bikathrati as-sujud. Paramihin po natin ang pagdadarasal sa pamamagitan ng pagpapatirama. Ibig sabihin, pararamihin yung sunnah. Pararamihin yung pagdarasal. Kasi ang ating paksa ay kalamangan at kagitan ng pagdadarasal. So malinaw mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na sa mga naghahangad na makapasok sa paraiso, kailangan magsikap po siya para maging karapat dapat sa kanya. Nakita po natin na si Ka'ab, si Rabi'a bin Ka'ab, na kung saan binigyan ng pabor ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magingi sa kanya at nang sabihin niya na maging kasama niya sa paraiso, ang kanyang sinabi, tulungan mo ako para sa iyong sarili.
para sa iyong sarili, para matanggap ang iyong hinihiling sa akin. Paramihin ang sujud. Subhanallah. Kaya tayo po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, wag po tayong maging parang matamarin sa pagdadarasal. Paramin po natin. Ang mga sunna ng mga pagdarasal, pwede natin paramin sa masjid po, sa bahay po. Kung mayroon tayong lugar doon sa ating kwarto na malinis, na walang nakakaano po sa atin, wala tayong naano po doon natin paramin yung mga sunna. Magsala ng tahajud, magsala ng mga iba't ibang mga sunna, subhanallah, at pararamin po natin yan mga kapatid namin sa pananampalataya Islam para maging karapat-dapat po tayo na makasama natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ulama, mga eskolar, ang kanilang sinabi ay hindi lamang tinutukoy, doon ay espesyal kay Rabi'a bin Ka'ab. Na kapag pinarami ni Ka'ab yung pagdadarasal ng mga sunna, ay siya lamang magiging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito daw ay aam. Ito daw ay kasama ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung parami natin yung pagpapatira pa, katulad din ng kumbaga pagpaparami din ni Rabi'a sa pagpapatira pa, ang ibig sabihin mga kapatid ay ano po? Magiging kasamaan po natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso po. Subhanallah. Naway mapabilang po tayo dun mga kapatid. Okay. Alas 2:03, mayroon pa akong natitira, 27. Okay, bilang pagpapatuloy po. Pangwalo na ating babanggitin po na kung saan kahigitan at kalamangan ng pagdarasal. Opo. Kapag tayo po ay pinangangalagan po ang ating pagdarasal, sa tuwing tayo ay naglalakad patungo sa masjid, al-mashi ilayha taktubu bihil hasanat, ay isinisulat ng mga mabubuti para sa atin dahil tayo naglalakad papunta o patungo sa masjid. Opo. At hindi lang doon na may mga isinisulat tuwing tayo naglalakad na mga mabubuti para sa atin, ay ganun din itatas din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga antas. Kanina nabanggit po natin. Kanina, yung nabanggit natin, magiging dahilan na itataas ng ating mga antas ay sa pamamagitan ng pagpapatira pa. Ngayon, hindi na. Ito yung pangalawa. Maglalakad ka po lamang patungo sa masjid. Mayroon ka rin matatanggap na daraja. Wa tarfa'u daraja, wa tahuttul khataya. Ganun din, hindi lang itatas ang antas po natin, kundi mayroon pang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Dahil may hadith na kung saan winika ni mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an, ang kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man tatahhara fi baiti, kung sinuman, no, kung sinuman ang nag-ablusyon, ito ang mga patunay po na yung pag-ablusyon sa bahay, no, kung sinuman ang mag-ablusyon fi baiti, sa kanyang bahay. Opo, hindi ibig sabihin doon na bawal ang pag-ablusyon sa masjid. Siyempre, kahit saan po tayo mag-ablusyon basta may tubig at ano po, wala pong problema. Pero ito espesyal fi baiti, ibig sabihin nag-ablusyon po siya, nagugas po siya, nagdalisay po siya sa kanyang bahay mismo, ang sabi ni Propeta, sa bahay. Kaya nararapat na sa bahay tayo mag-ablusyon patungo sa masjid. Libang ko halimbawa, lumabas na tayo, may ablusyon tayo, tapos nawala na yung ablusyon natin, nasira, siyempre mag-ablusyon tayo dahil malapit tayo sa masjid, malayo tayo sa bahay, saka na lang mag-ablusyon siya sa masjid. Pero abang may pagkakataon po mga kapatid, mag-ablusyon tayo sa bahay. Kaya gawin po natin kaugalian po na bago tayo lalabas sa bahay natin, mayroon tayong tinatawag na ablusyon. Opo, okay. Ito yung sinabi ng propeta, kung sino man ang mag-ablusyon o magdalisay sa kaniyang bahay. Thumma masya. Pagkatapos, ay naglakad po siya. Hindi sumakay ng sasakyan, naglakad masya. Ila baiti min buyutillah. Naglakad po siya tungo sa bahay na kung saan kabilang sa mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy masjid. Buyutillah, ibig sabihin mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga masajid, ito ay al-masajid lillah, ibig sabihin ang mga masjid, ito yung kumbaga wala pong nag-aangkin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito yung tinutukoy rin na min buyutillah.
Opo. Okay. Ngayon mga kapatid, napakalinaw na nag-ablution mo sa bahay, lumabas ka, naglakad ka tungo sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Liyaqda faridata min faraidillah. Dahil magsasala ka, gagawin mo ang obligasyon sa'yo na kung saan kabilang sa mga obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, ang pagdarasal. Liyaqda, ibig sabihin dahil gagawin mo, tutuparin mo yung isang obligado na kabilang sa iniobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdarasal. O, yun ang dahilan ha. Pangalawa, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah. At bawat bawat hakbang po ng isang tao na naglalakad tungo sa masjid ay mayroon din pong tinatawag na kung saan nagbubura ng kasalanan, isang kasalanan. Wal ukhra tarfa'u daraja. Dalawa yun. Yung paglalakad po natin, bawat hakbang po natin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, napapatawad tayo sa ating kasalanan. At wal ukhra, at pangalawang kasi nagpapalitan po yung paglalakad po natin, mayroon tayong antas. Isang antas na itinatas po tayo sa mataas na antas. Opo. Pero ang kondisyon po, nag-ablution sa bahay. Yung nag-ablution sa masjid, halimbawa, lumabas sa bahay niya at pumunta sa masjid, hindi po yun ang tinutukoy. Kaya, siguraduhin po natin na bago tayo lalabas, papunta sa masjid, naka-ablution po tayo sa bahay natin para maging karapat-dapat po tayo rito at makuha natin itong pangako ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Sa pangalawang hadith o fil hadithil akhar, yung isang hadith na naipaliwanag po, ano ang sinabi? Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu. Kapag nag-ablution ang isa sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinabuti po niya, inaayos po niya, ginawa po niya yung tamang paghugas, yung magkakasunod-sunod. Dapat kailangan masigurado natin paghugas, pag-ablution na tama. Kasi kahit ano pong halimbawa, karami ginamit mong tubig, kung hindi tamang pag-ablution, ay yun ang problema. Yung halimbawa magkakasunod-sunod, di ba? Kailangan pa rin na sigurado natin. Kasi yung ahsan al-wudu, yung talagang inaayos niya nang mabuti yung kanyang pag-ablution. Ano yung mga dapat ugasan. At walang isang balahibo na hindi niya nabasa sa mga dapat basahin. Di ba? Kailangan, yun ang sigurado niya. Thumma kharaja ila al-masjid. Ayun, tinutukin na naman sa bahay pala. Pagkatapos niya pala mag-ablution sa bahay, pagkatapos kharaja ila al-masjid, lumabas na siya tungo sa masjid. So, ibig sabihin, galing sa bahay, tungo sa masjid. Kharaja ila al-masjid. Lam yarfa qadamahu al-yumna ila kataballahu lahu hasana. Sa kanyang paglabas mula sa bahay tungo sa masjid ay walang isang kumbaga hakbang ng kanyang kanan, yumna. Maliban lamang na kung saan isusulat para sa kanya ng isang mabuti. No? Yung una na hadith na binanggit po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay magbubura ng isang kasalanan sa bawat hakbang. Ngayon, hindi. Ang nabanggit ay yung hakbang ng kanan po niya ay isusulat para sa kanya hasana, isang mabuti. At yung kanyang paghakbang din sa kaliwa, kanyang paa, yun, illa hatallahu anhu sayya. Ibig sabihin, yung kaliwa, kasi kanan, kaliwa. Yung kaliwa na naman ay magbubura ng isang kasalanan. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil tayo ay pupunta sa masjid na may ablution, dahil nag-ablution tayo sa bahay, yung mga bawat akbang po natin may gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti na dagdag at bawas na masama kung mayroon din nagmasama at itataas po ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga antas po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. Nakawalo na po tayo at mayroon tayong pang natitirang 19 minutes po. Okay. Pang-siyam po ng kalamangan at kagita ng pagdarasal ay masasabi po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na kumbaga
makakasama po tayo. Yung mga tinatawag na mabibilang po tayo doon sa bilang ng parang halimbawa sila yung diyafatu fil jannah, parang mga bisita sa paraiso. Yun ang tinutukoy. Sa oras na pupunta tayo sa masjid, halimbawa sa umaga o sa gabi. Ibig sabihin yung sa umaga, tinatawag na halimbawa sa fajr o day, sa duhur, pag sa hapon na naman yung asar, maghrib, isha. Ibig sabihin, itong pagpupunta po natin sa masjid, ito yung sinasabi po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na kung saan para tayong kumbaga tinatawag na kabilang sa bisita, no? Panauhin po sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaulugan po na man gada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah. Subhanallah. Nuzulan kullama gada aw raha. Anong ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya? Ang sabi ni Propeta, kung sino man ang pumunta sa masjid sa umaga, gada, opo, aw raha o di kaya sa hapon. Kaya sabi nga po doon, yung tinutukoy na sa umaga, yung madaling araw at saka yung duhur, pag sa hapon na naman, kasamar yung asar, maghrib, isya. Ibig sabihin, dahil siya ay tuwing pagdarasal ay pupunta sa masjid, siya ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Para sa kanya. Na kung saan, ibig sabihin, sa paraiso ng, pinakaw sa kanya na kung saan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tuwing siya ay pumupunta, bumababa sa bahay niya o umalis sa bahay niya sa umaga at sa gabi, ay kumbaga parang siya ay bumibisita sa isang lugar na saan paraiso pang tinutukoy. Allahu Akbar. Yun ang tama po mga kapatid, kasi siyempre kaya tayo nagdadarasal para maligtas po tayo, di ba? Para maligtas tayo, ibig sabihin mapupunta po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, yung hindi pupunta sa masjid, kasi ang lumalabas ilal masjid, hindi na pupunta sa masjid, sabay siya nagdadarasal, lumalabas hindi siya kasama sa ating pong pinag-usapan. Kaya po mga kapatid namin sa pananampalataya, sigurado po natin na tayo nagdadarasal sa masjid, kasi ang tinutukoy palagi papunta sa masjid. Ibig sabihin, yung mga hindi pupunta sa masjid, walang pangako para po sa kanila kahit na po sila ay nagdadarasal po sa bahay. Liban kung may mga sapat na kadahilanan na sila ay nakapagdarasal sa bahay, wala pong problema kasi alam po ng tagapaglikha. Isa sa hadith na nabanggit na pinaintulutan na makapagdarasal sa bahay ay dalawa po lamang. Isa yung talagang kumbaga sobra yung kanyang sakit. Ibig sabihin, may karamdaman po na hindi siya pumunta sa masjid. Pangalawa, yung may sinatawag na sinasabi, may kaaway, kalaban na maaari na nag-aabang doon, ay hindi naman pwede. Na kung saan alam mo na may nag-aabang doon, baka may nag-aabang, ay hindi ka makakonsentrate magdarasal kasi may nag-aabang, di ba? So yun, pwede ka rin magsala sa bahay. Pero kapag walang sapat na kadahilanan po, mga kapatid, wag po natin pong gawin ang pagdadarasal po sa tinatawag na bahay po natin. Opo, kasi ang lagi nababanggit, pupunta sa masjid. Walang nabanggit na sa bahay po lamang sila. Opo, okay. Pang-siyam po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dito ko siguro tatapusin. Kung mayroon pa tayong hindi na naipaliwanag, baka sa susunod na oras po natin, pwede natin po ipagpatuloy. Opo. Sa 10 po, ang sabi po ng mga eskolar, ito ay yaghfirullahu biha dhunub fima bainaha wa bainas salat allati taliha. Patatawarin po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan na kung saan sa pagitan ng bawat pagdarasal na ang tinutukoy ay yung kasunod. Halimbawa, ngayon duhur. Okay. Tapos mamaya magsasala ka ng asar. Ito yung tinatawag na bainahu wa bainas sala. Ibig sabihin mga pagitan. Pagitan ng asar at saka pagitan ng duhur, ito yung bainahu wa bainas sala. Okay. So yung kasunod doon, halimbawa duhur, kung may nagawa tayong kasalanan doon, alhamdulillah, patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos pagitan ng asar at saka maghrib, patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagitan ng maghrib at saka isya, patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.
pagitan ng Isha at saka Fajr, patatawarin po tayo ng Allah subhanahu. Ang ibig sabihin nito po ay bawat pagdarasal ay lagi po natin nakakamit ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung sinasabi po natin na nakikita ng kalamangan. Kaya ang sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatawadda rajulun muslim fayuhsinul udu fayusalli salata illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas sala allati taliha. Wala ni nag-ablusyon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ni isang alipin na nag-ablusyon siya. Opo. Na rajulun muslim, yung isang kumbaga muslim na lalaki. Rajulun muslim kasi kung may mag-ablusyon na gumagaya po lamang na hindi siya muslim ay hindi po kasama po doon. Kailangan muslim pa rin. Ito po nabanggit rajulun muslim. Lalaki po ang nabanggit. Ustad, hindi ba kasama dyan ang babae? Kasi siyempre, bakit in-specific po dyan na rajulun? Opo. Alam niyo po sa Islam, kapag binanggit po na lalaki, automatic po yan kasama rin ang babae. Ibig sabihin, wala ni nag-ablusyon na lalaki na Muslim o wala ni nag-ablusyon na babae na Muslim at kaniyang pinabuti, inaayos, ginawa ang pag-ablusyon ng pinakamagandang ablusyon, yung tamang pag-ablusyon, at pagkatapos nagsala po siya ng isang sala. Ibig sabihin, kung anong oras na pagdarasal, nagsala siya ng duhur, kung duhur, o nagsala siya ng asar, kung asar, nagsala siya ng maghrib, kung asar, illa ghafarallahu lahu ma bayna wa bayna as-salah allati taliha. Maliban lamang na patatawarin po siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng kumbaga dalawang pagdarasal. Opo, ibig sabihin, yung kasunod na pagdarasal, halimbawa nagdarasal ka ng duhur, pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung taliha, ibig sabihin, susunod na pagdarasal at nagdarasal ka na naman, yun ay tinatawag na kasunod. Patatawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allati taliha at yung na namang sumunod, kasunod na pagdarasal, tuwing pagdarasal, lagi po nakakamit ang kapatawaran ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalataya, sa pagdarasal po lamang po, mapapansin natin na napakaraming mga hadith na tumutukoy na lagi po natin nakakamit ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong mga nabanggit, sabi po ng mga eskolar, na pinapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mga sagair na kasalanan. Mga maliliit, mga minor sin po daw. Hindi yung tinatawag na major sin. Ibig sabihin mga malalaking kasalanan. Pagdating po sa malaking kasalanan nating nagawa po, kailangan pa rin yung tinatawag na at-tauba. Taubatan nasuha. Ibig sabihin, ganap, matinding o dakilang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya mong umiyak, iyak kaya Allah dahil ako ay nagkasala, ako ay tinatanggap aking sarili, na nadaya ko aking sarili, kumbaga nakagawa ko ng malaking kasalanan, kaya iyak ka o kung kaya mo, tapos sabihin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong panalangin na kailanman hindi mo ulitin yung ginawa. Opo. Kasi kailangan yung major sin, talagang magbabalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng talagang ganap, yung magpapakita ka na. No? Pero itong mga nabanggit natin mula sa simula na patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong tinatawag ng mga minor sin. Mga kunting kasalanan, ito yung pinapataw tayo ni Allah subhanahu. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ang tanong, silang mga hindi nagdadarasal, opo, silang hindi nagdadarasal, pero ba silang makakabit na kapatawaran? Napakalinaw po. Ang mga binanggit po natin ay nagdadarasal. Yung hindi nagdadarasal, hindi po nila makakakamit. Yung hindi nagdadarasal. Kaya, wag po nating isipin, minsan may mga nagsasalita, yan, mas mabuti pa kung hindi nagdadarasal. Kasi yan, hindi yan, kumbaga, mabait na tao kahit na nagdadarasal, napakasamang ugali. Lumalabas, dalawang pinagpipilian. Inaangkin ng hindi nagdadarasal na mabait po siya daw ang mas mainam. Pero itong nagdadarasal na hindi mabait, masamang ugali, ayun ang masama. Sa inyong palagay, alin bang tama? Subhanallah, ito ay matagal na, maraming bisi, tinatanong sa mga eskolar, alin bang mainam? Nagdadarasal, opo, na siyempre nagkakasala pa rin kasi mayroon siyang kahinaan, opo, sabihin natin na parang hindi mabait,
Siya bang mainam? Ang mas mainam yung hindi nagdadarasal pero napakabait, matinding bait niya. Sagot pa rin doon ng mga scholar, mas mainam pa rin ang nagdadarasal na may nagagawang kasalanan kaysa hindi nagdadarasal, opo, na mabait na po siya. Tingnan niyo po. Bakit daw? Kasi yung hindi nagdadarasal, lumalabas, parang tawag doon, hindi naman sip-sip. Ang tawag doon ay yung bang hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pasalamatan. Yung taong walang utang na loob, parang ganun. Kasi napakabait mo yata sa kapwa mong tao, di ba? Kasi mabait ka, sinasabi mabait ka, kaya hindi ka nagdadarasal. Pero pagdating sa tunay mong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay ng lahat, kaya ka nakakapagsalita, nakakakain lahat-lahat dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ginagawa yung kanyang yung ipinag-utos niya sa'yo. Mabait ka sa tao, pero yung tunay na Diyos, hindi ka mabait sa kanya. Kasi kapag hindi ka nagdadarasal, lumalabas doon, wala kang pakialam sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikaw ang masasabi na pinakamasama dahil siyempre masama ka sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga tao, mabait ka doon. Opo. Pero hindi natin kinukusinte na ang panitilin pa rin ay nagsasala kahit na nagkakasala. Ay, hindi. Nandun pa rin tayo sa punto na ang pagdarasal, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, hindi masasabi ng tunay na pagdadarasal kapag hindi po niya napipigilan yung tao sa mga masasama. Pero sa dalawang ito, ano pa rin, mas pabor pa rin itong nagdadarasal na may ugaling hindi maganda kasi alam niyo po, tuwing nakikinig, halimbawa may mga nagpapaliwanag sa kanya, sa mga tao at nakakarinig siya, maaari siya makapag-isip, o nga no, nagdadarasal ako pero masamang ugali ko. Wala parang saysay, kaya kailangan magdarasal ako at maging matuwid na ako. Iinto ko na, ititigil ko na yung mga masasamang gawain ko. So ibig sabihin, may pag-asa po yun. Dahil siyempre, naiisip niya, naaalala niya na hindi pa rin buo kumpleto ang kanyang pagdarasal. Kasi hindi masasabi na tunay na pagdarasal. Dahil siyempre, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Ang tunay na pagdarasal ay napipigilan niya tayo sa mga masasama. Diba? Kaya, itong tao na nagsasabi na mabait na siya, hanggang sa bawian siya ng buhay, yung pa rin ang kanyang pinanghawakan. Mabait naman ako. At least mabait ako, sabi niya. Mabait ako, sabi niya. May naalala ko isang katanungan ng ating pamilya rin. Mga kamag-anak, kahit hindi na ako makapasok sa paraiso, basta hindi na ako makapasok sa impyerno. Ano yun? May tatlong, kumbaga tinutukoy niya. Opo. Parang may tatlong tinutukoy. May nagsasabi. Okay. So, lumalabas na parang may kahit hindi na ako makapasok sa paraiso, basta hindi may lagi sa impyerno. Bakit daw? Dahil siya hindi nagsasala. Pero mabait siya sa mga tao. Inisip niya, hindi siya makakapasok sa paraiso kasi hindi nagdadarasal. Pero hindi siya daw makakapasok sa impyerno kasi inisip niya mabait siyang tao. Parang Robin Hood, parang ganun. Hindi po yung pwede kasi walang pangatlo, walang pangapat. Kapag hindi ka natanggap sa paraiso, impyerno po. Pag natanggap ka sa impyerno, ligtas ka sa, pag natanggap ka sa paraiso, ligtas ka po sa impyerno. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, dahil po mayroon akong natitirang 5 minuto, inshallah po, yung mga ilan pa na hindi natin ipapaliwanag, sa susunod po na schedule ko po, pwede natin pag-usapan. Nawa, ay mayroon po tayong napulot na aral sa aking ibinagi po sa inyo. Ngayon po ay sa ano po tayo sa mga katanungan at ibibigay po natin sa moderator. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kaya Sheikh Saad, Ustad Saad Mawiyag. Alhamdulillah, nasa napakagandang topic ngayong araw na ito, mashallah, ang kahalagahan at o kahigitan ng pagdarasal. Kaya naman, alhamdulillah, naway inyong nakapulutan ng aral, aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga narinig kay Sheikh Saad. Alhamdulillah, ngayon po ay magtungo tayo sa question and answer. Kahit magbigay po tayo, Ustad, no, kahit mga 2 tanong. Okay, maganda, kahit 3. Okay. 3, sige, 3 tanong, inshallah. So, welcome po ang ating mga kapatid dyan. Kung may magtatanong. Kung may magtatanong, lalo-lalo sa mga kababaihan. Kasi malimit na babanggit ng kalalakihan, no? Opo. Sige po, sino pong gusto
open po yung ano nyo, open na po, i-unmute na po yung mga ano nyo, yung mga mic. Pwede kayong magtanong. Okay po. Ano po? May tanong po o wala? Inshallah, baka mukhang malinaw, Ustad. Ah, Malinaw po yata ang yung lecture sa kanila, inshallah. So, walang nagtatanong. So, huling pagkakataon, tanong po. Meron po dyan. So, para magtungo tayo sa huling kabanata ng ating lecture. So, kung tanong, sa huling-huling payo po ni Sheikh Saad, ang ating inshallah, ipakikinggan bago tayo magtapos. Inshallah, Ustad. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bali ang aking pong panghuling payo po sa inyo at higit sa lahat ay sa aking sarili. Panatilin po natin yung ating kumbaga pagpapakumbaba. Special po pagdating sa pagdarasal. Kasi siyempre, ang pagdarasal po, kailangan dyan natin po sinasanay ating sarili sa pagpapakumbaba sa paghaharap po sa ating tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo po, nabanggit natin kanina napakarami na pagdating sa pagpapatirapa. Po, binigyan ng Islam, pananampalatayang Islam, kung gaano kahalaga rin yung pagpapatirapa. So, di ba, ang pagpapatirapa isang palatandaan na isang matinding pagpapakumbaba kasi nakahalik po tayo sa tinatawag na kumbaga sa lupa o sa simento, isang palatandaan na ang tao ay talagang ganap na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tinitrain po natin ating sarili kung tayo nagdadarasal na parang hindi natin nararamdaman yung tinatawag na khusyu, yung tunay na pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan po magawa po natin yan. Opo. Sa tuwing nang tayo nagdadarasal po, lalong-lalo na 5 beses sa pagdarasal, huwag po tayong gumaya sa mga taong sabihin po natin na parang naging normal sa kanila. Parang normal sa kanila, darasal na, magdarasal na. Di ba? Parang ganun. Hindi. Kasi ito kaiba-iba dahil siyempre tuwing nagdadarasal tayo ay inarap po natin ang tunay na Diyos, ang dakilang lumikha. Dahil ang pagdarasal ay isa ito sa pagsamba na kaiba-iba sa mga pagsamba na araw-araw na ginagampanan na hindi lang isang beses kundi 5 beses sa maghapon. Hindi, nababanggit natin na ang mga ibang pagsamba ay ginagawa lang sa isang beses. Ang karamihan, halimbawa, pag-aayuno, tuwing Ramadan po lamang, taon-taon. Ang pagsasagawa ng Hajj, tuwing taon din po yan. Ang pagbibigay ng zakat, taon-taon din yan kasi binibilang yung ating kayamanan. Opo. Pero ang pagdarasal, hindi, magkaiba po kasi ang pagdarasal, ito ay ginagampanan sa kung saan araw-araw, hindi lang isang beses, kundi 5 beses. Kaya masasabi po natin na kung tayo nakakapagdarasal ng 5 beses na may kasamang khusyu na talagang ganap na pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay masasabi po natin na pinagkaluban po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na pananampalataya. Pero dagdag pa rin, isa rin po sa pamamarana para maging talagang ganap na pagpapakumbaba kung alam po natin yung mga ibig pagkahulugan ng ating mga binabanggit. Anong binabanggit sa pagpapatirapa, anong binabanggit sa pagyukod, anong binabanggit sa pagtayo, sa mga pagitan. Kung alam po natin ang mga ibig pagkahulugan ng mga binabanggit po natin, siyempre makakadagdag po yun sa ating pagpapakumbaba. Kasi itong sinasabi natin, halimbawa, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Ala, kapag isinasabay po natin yung ibig pagkahulugan, parang ramdam na ramdam po natin na Subhanallah, kaluwalhatian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, talagang tayo ay nagpupuri sa Kanya na siyang pinakadakila, siyang pinakamataas. So lumalabas po doon na lahat binabanggit natin sa pagdarasal ay puro yan kadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, pag gagawin mo po yun, nakakaramdam ka ng pagpakumbaba kasi ang mga pinupuri mo, pinakamataas sa lahat. Diba? Pero mapapansin niyo dahil hindi natin alam nung ibig pagkaulugan,
Kaya salita tayo, alhamdulillah rabbil alamin, binabagin o sa tasawuf po yung atahiyatul lillah, hindi natin alam ang kaulugan, so parang normal pa rin pagbabanggit natin. Kaya dagdag po yan sa mga hindi pa niya naisaulo po ang mga ibig pagkaulugan at hindi pa niya na inalamang mga ibig pagkaulugan ng binabanggit sa pagdarasal. Magsimula na po siya, mayroon tayong mga libro na nandyan yung mga ibig pagkaulugan. Kung wala po tayo, pwede kayo humingi at para mabigyan ng mga binabanggit at may kasama pong kaulugan. Sobra po ang ating oras. Naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating oras at inibigay po sa Kanya. Hanggang dito po lamang. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Brother Saad. So, alhamdulillah. Doon po nagtatapos ang ating Zoom sa araw na ito. Nawa inshallah nakapulutan po natin ang aral ang lahat ng mga nabanggit ni Sheikh Saad. Alhamdulillah, hanggang sa susunod pong muli aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag kayong mawala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naway pagpalain nawa tayo ni Allah.